Okay, so welcome sa ating YouTube channel. So sa ating Facebook and YouTube channel. Okay, so ito meron tayong ayusin. So pasensya na kayo, medyo hindi tayo nakapag-upload ng ng mga isang buwan dahil nga siguro sa malaking problema natin sa bago tayo simula ay ipopromote lang natin yung ating YouTube channel. So meron tayong ayusin dito na na clipan na kung saan ito po yung clipan na napulot natin. Ito yung clipan na syempre ay tatapon ko sana. So papyaw na lang to. So bali itong clipat na ito ay napulot lang natin to sa basurahan na dapat ay tatapon na sana. So ngayon talagang sayang, sabi ko dun sa so bali nagpaalam lang tayo, hindi naman tayo nagnakaw doon. So ang ginawa natin, inarbor ko na lang itong clip pan para kung sakaling, kasi sayang po ito Tsaka ang isa pa kung bakit natin ginagamit itong clip pan na ito ay matipid po ito sa kuryente. Kumpara po ito sa electric pan na talagang malakas po siya sa kuryente, kahit number 1 o kahit nasa number 1 lang yung kanyang lakas, ay talagang malakas po sa kuryente yung inaano natin. So gagawin natin is i-on lang natin. Ayan, naka-on lang po yan Ayan, naka-on. Ayan, on, off lang pala to. Yung pataas is on. Okay, so pagganahin natin. Yun, wala siyang power. So naka-power naman siya Naka-power naman, walang gumagana. Okay? So pahapyaw na lang at hindi na natin dapat patatagalin. So hindi ko na i-skipan tong video na to para makita ninyo kung ano ba talagang sira. Ano ba talaga yung So pag hindi natin nagawa kaagad, so sayang naman ang oras natin dito sa paggagawa dito sa clip pa na to, ay bubuksan na lang natin. So fast forward na lang natin. So ang pa-fast forward kasi ay talagang medyo minsan madali, minsan mabagal, minsan tapos sa oras, minsan na talaga siya, yung talagang lang talaga to. So tingnan natin yung kanyang motor muna, kasi minsan pag nasisira kasi yung motor, hindi natin malalaman kung sira ba talaga yung motor o hindi. So unahin lang muna natin yung motor, yung pinakamotor nito. Sending dami mga maiingi na mga marites na mga aso. So habang pinupunting din natin to, huwag yung natin kalimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel at i-like po ang ating Facebook page para updated kayo sa mga sa magiging troubleshoot na ginagawa natin. So habang tinatanggal natin to, ayan, kung mapapansin nyo, tingnan nyo, ayun. So kung sino man po yung may-ari nito, ay magandang araw sa iyo. So tingnan nyo mga boss, naputol lang yung wire dahil siguro sa sobrang pagkapuwersa ng motor. Siguro ang nagpapapuwersa lang siguro dito ay itong pinaka-itim. So talagang malakas lang talaga yung palo nitong So ang may-ari lang talaga nito ay yung nakausap kong tricycle driver na siyang nagmamay-ari nitong So tignan nyo maigi. Ayan, siguro itong clip pa na to, hindi lang siya nagamit kasi nga putol pala ito. Ayan, tingnan nyo maigi
Kita ba? Ayan, putol oh, putol yung wire. So, ibig sabihin po nito, buo yung pinakamotor niya. Ayan yung pinakamotor niya oh, buo. Ibig sabihin, kaya lang hindi lang siya nagamit kasi nga ang sabi nung may-ari, hindi daw umaandar kasi nga walang power, hindi siya kumbaga nagti-trigger. So para hindi maano, ayan tingnan nyo oh, ang gagawin na lang siguro natin dito ay puputulin natin itong mismong wire, yung pinaka-wire niya mismo. So kukunin lang natin yung ano, so balingan lang ano ba babalikan natin. So kukunin lang natin yung plies para makita niyo kung paano putulin itong wire. Okay, so nakuha lang natin yung ano. So kinuha ko na din yung tester tsaka tong maliit na wire. So gawin natin, putulin lang natin to. Yun. So ayan lang siya oh. Yan. Shoutout sa may-ari ng ano ng tricycle. Tricycle na may-ari din itong clip pan. Yan, magandang araw sa iyo. Kumbaga naputol lang itong clip pan mo, itong wire dahil siguro na puwersa kaya hindi kaagad-agad siya na ano, naagapang kaagad. Yan. So bubunutin natin yung pinakabalat. Balat lang oh. Yan, ganyan lang natin. Yun. So ang gagawin natin ay kung buo itong kasi kung sira itong pinakamotor niya, ito yung chassis. Tapos sa loob kasi nito, ayan yung pinaka motor o yung windings niya sa loob. Tapos sa gilid, ito yung magnet. So okay pa naman oh. Ayan. Yun, okay lang, okay pa naman. Kaso itong motor ay hindi siya gaano na ano. Pasensya na kayo sa tester ko, ito medyo lobat na. So ayan. So tignan natin kung buo siya. Okay. Ayun. So buo siya oh. Nasa 1K ang kanyang resistance sa motor. Ayan. Tingnan nyo maigi ah. Baka kasi iba kasi sa kanila baka sabihin na ay mali yung resistance ng motor. Ayan po talaga yung resistance ng motor. Hindi po yung tipong pagka inano mo, pagka na tester mo, ayan po yung resistance ng motor ah. May K. Hindi po yung M. Hindi po yung M na pagka inano mo, pagka tinester mo, sira na kaagad. Pero yung 1K na yan, kaso malikot lang yung ano, yung 1K na yan ay buo pa. So ibig sabihin buo pa to. Naputol lang yung wire. So wala na tayong kakalikutin dito. Ngayon, ang gagawin na lang siguro natin dito mga boss itong wire, yung wire na mismo ang kakalikutin natin. Ayan. Kasi kung nagkataon nag-splice yung wire mismo, maaring mag-cause ng ano yan, ng short circuit. So nagkaganyan lang siya oh. Kasi dapat hindi pulupot yung ano eh. Kasi dapat hindi siya pulupot. Tingnan nyo, kaya siya nagkaganyan no, kasi gawa nung ayan, bumitaw siguro yung spring, kaya nagkaganyan yan, kaya nagpilipit yung wire kasi nga siguro bumitaw tong spring, bumitaw yung spring, kaya pumilipit yung wire. So mamaya ayusin natin yan. So bago natin anuhin ay testerin natin yung
yung wire mismo na pinagche-checkan sa sa mismong outlet. Yan, sa mismong outlet po yan. Pero may mga may mga time talaga na minsan kasi pagka ganyan, pilipit kasi yung yung wire. Pagka nawawala siya sa balanse nung wire. So ibig sabihin, may diferensya yung spring. Kung hindi spring, yung wire na mismo. Yung wire na mismo, pag wire na kasi mismo yung may diferensya, syempre yung na mismo, yung na. Okay. So test rin na natin. I-set ko na lang to sa resistance na kasi ayokong baka malobat baka mamatay. Okay, buo itong isa, buo. Okay, so wala na tayo pupuntingin dito. Ang pupuntingin lang dito itong spring, yung spring nito. So wala na tayo pupuntingin dito. So paano kaya to? Aalisin kaya natin to kasi i-adjust natin, tapos ang gagawin siguro natin ay paano ba ito, aalisin itong kasi pilipit na yung niya, pilipit na yung kanyang wire, tapos susoldahin natin para maganda siyang tignan. Para maganda siyang tingnan, kailangan soldahin natin para para maganda siyang tingnan. Kailangan kasi ang wire kasi nito mahirap i-splice. Kaya dapat ang gagawin natin, isosoldahin natin para makapit ng ayos yung wire. So nakalimutan ko lang kasing bumili ng soldering lead. Ano ba pagkaka-pronunciation dito? Soldering lead. Yun lang. So habang inaano natin, habang inaayos natin itong soldering, at habang pinapainitan yung soldering natin, ayusin din natin ito kasi ito bumitaw, kaya nag-splice kasi bumitaw yung spring sa loob, yung pinakaloob niya. Pero hindi ko lang alam kung nasira na to o talagang sadyang bumitaw lang talaga siya. Wait lang tingnan natin. So habang pinapainitan yung soldering, tingnan natin to. Ayun bumitaw siya Ayun, mukhang bumitaw siya. So ibig sabihin po nito mga bossing, nawalan siya ng balanse dito sa spring. Pero okay naman yung niya, yung forma. Pero okay naman yung forma. So ang gagawin natin dito, saan natin tutusok to? Kasi nawalan siya ng kasi nawalan siya ng balanse dito sa spring. Sana may makakita tayo ng dito sana. Kaso bumitaw siya. Hindi siya gaano na kakapit ng ayos. Ay nako. Yun lang. Naku po.
bumitaw nga. Ayan oh. Tingnan nyo maigi to. Ayan. Kaya nagpilipit, naputol yung wire kasi bumitaw tong spring. So ang gagawin natin dito, maghahanap pa tayo ng remedyo para dito sa wire. So medyo matagal-tagal to bago natin ma-assemble itong anong to. So maghahanap tayo ng remedyo para dito. Ayan. So marami pa namang wire o spring na pwede pang slot. Ayan. So gagawin natin, nasan yung nasan yung ating so ang gagawin natin siguro ay gagayahin natin yung forma nung sa natin. So gagayahin natin yung forma nung sa so gagawin natin, ayan, dapat nakakapit to ayan, nakakapit lang siya sa spring. Tapos ngayon ang gagawin natin dito ay total nakasabit siya dito. Ayan, ganyan siya ayan. Kasi dapat tutusok yan tutusok dapat yan. Ngayon ang gagawin natin ay tatapingihin natin yung isa sa pinakahuli na spring. Ayan po. Sana hindi na maputol tong iaano natin siya. Pipilipitin natin, itatayo natin yung isa dito sa so sana wag lang maputol tong lipstick na to. Kasi sayang to spring to pag ito naputol, goodbye. So wag na maputol. So habang pinapinitin natin yung soldering wire, yung pang solda, yan, ganyan lang, simple lang, ganyan lang siya. Yan. Yun. So gamitan lang natin siya ng yun. Yan. Diba? So ganoon lang kasimple mga kaibigan. So pwede din dito sa ayan, lulusot siya dito. Yun, lumusot naman. So pwede rin dito sa natin. Yun, sana siya. Sana tumagusto sa natin. Yun. So sana tumagusto sa natin. So maganda to sa mga gustong magtipid sa kuryente. Kasi maganda po ito hindi po ito talagang masakit sa bulsa pagka kayo magbabayad ng kuryente. Mas maganda po ito kaysa po doon sa mga nakikita niyo sa social media na talagang ayaw nila ng sobrang mahal at singil sa kuryente. Kaya kung gusto ninyong magtipid sa kuryente, gumamit kayo nito ng clip pan kaysa naman gumamit kayo ng electric pan. Yun lang talaga ang mas mahirap. Tapos tingnan nyo,
sabayan lang kayo doon sa paggamit ng kuryente. Meron kayong rep, meron kayong TV, meron kayong mga ginagawa, mga computer, mga ganun. So ito, kahit magkaroon kayo ng problema sa kuryente, okay lang, basta ito is talagang energy saving. At ang isa pa dito, kung paano ko nasabing matipid sa kuryente, ang wattage ng ganitong clip fan ay nasa 7 to 8 watts. Ayan po, 7 to 8 watts lang po siya. So dito, ayan, gagawin lang natin, lulusot natin. Ewan ko lang kung sasabog po ito. Ayoko lang kasing sabihin kung maayos ko ito o hindi, kasi hindi naman ako mahilig sa ganito, kasi natutunan ko lang to sa mga vlog na mga ewan na hindi ko maintindihan. So dito ayan, hindi na may lusot, mas kang linti ka. Yun, lumusot na. So sana may matutunan kayo sa YouTube channel ko na nahihiya mag-subscribe na kayo kung ayaw nyo ipadelete ko tong YouTube channel ko o kaya yung Facebook page ko kung hindi kayo magsusubscribe dito. So mahirap lang, pero madali lang yan, kasi pag napuputol yung spring, pwede ho yan. Basta mahalaga, tignan nyo maigi yung ano nya, tignan nyo maigi yung ano nya dito, tignan nyo maigi yung ano nya, kasi dito sa amin, pag ang sa amin dito ay Meralco, pero hindi ko lang alam sa inyo, sa mga doon sa mga electric cooperative na talagang mura lang talaga yung kuryente. Syempre ano lang kayo doon, hindi naman sa maloloko, kumbaga ito ay open sa kanila na gusto nila matutong mag-ayos ng clip fan. Kasi yung electric fan, kasi pag mag-aayos ka ng electric fan, kailangan may buwelo. Hindi pwedeng pagka mag-aayos ka ng electric fan, syempre antar na kaagad yon. Yung iba naglalagay na ng langis, hindi na pinapalitan ng bushing o ng shafting, at dalawa yung pinapalitan nila. Una, kasi ang pinapalitan lang talaga kasi dyan is yung shafting at bushing. Meron nga nagkakataon na pinalitan na nga yung bushing, pinalitan na nga yung shafting, pero hindi pa rin umaandar yung motor. So ibig sabihin to, mga bossing, hindi po umaandar yung motor, tapos wala naman nangyayari, di bebenta na lang, ibebenta na sa junk shop. So sa akin, hindi ko ginagawa yung ibenta yung ano sa junk shop, kasi nga sayang. Ngayon, ang ginagawa ko na lang dito is ayusin para para maibalik sa dati. Yan. So ayan, may ano pa, may crack pa, pero okay lang yan.
basta naayos din. Pag hindi naayos at wala pa rin nangyayari at ganun pa rin yung sorry na lang. Kasi total hindi mo na marunong mag-ayos nito. Basta mahalaga na gagawa naman din. Sana maayos din to. Pag hindi, yung spring lang talaga ang may problema. Yung spring lang naman talaga ang papalitan, hindi yung kung ano mga pinagpapapalit ninyo sa kasi yung iba sa inyo pag kayo ng pag nagpapagawa kayo ng electric pan o ng ganitong klaseng clip pan, yung iba kasi ang ginagawa lang parang lang din, di po ba? Yan. So ngayon ganyan lang siya. Sana mag to yun. So babalik natin sa dati. So kung kita naman siya, sana magkaroon to magkaroon to ng pagbabago dito sa natin. Dito sa ginagawa nating clip pan. So meron na nakalawit dito na spring na galing doon sa sana kumapit na to. Pag hindi pa rin kumapit at wala pa rin, nako, wala na to. Nega na to para sa akin. Yun. So sana ay lagyan lang natin to ng langis kasi wala akong grasa, kasi grasa ang require dito, grasa dapat kaso wala akong langis, wala akong grasa ba, ganito to. So dapat to batong limpik na to. So danda lang natin siyang lagyan ng grasa para iwas tapon. Sana hindi to matapon tong lipstick na to. So hindi kita sa camera yun. So dahan-dahan. Yan. So dahan-dahan lang natin siyang nilalagay sa yung yun. So dapat dapat siya dapat. Yan. Dapat magkaroon siya ng ayun, meron siyang gumagana na yung kanyang spring. Yan yun ayun. So sure ball na to kasi okay naman to. Sana gumana pagka napunan natin. So yung pag dito sa so yung pagka natin ay dapat meron tayong spring o yung hihinangan. Ito so hihinangan na natin siya. So gagamitin din syempre natin tong flux. Kaso wala na akong flux, mag-order pa ako sa Lazada.
Pero hindi ko alam kung umiinit. So itong hindi pala naiinit pala tong lintik na to. Hindi pala naiinit to. Sorry. Okay. So yung iba dito ay may mga ano naman. Hindi pala naiinit to. Okay. So antayin na natin ng mga 3 minutes. Pero okay lang to kasi wala namang sira tong motor at working naman siya. Ang sira lang naman talaga dyan is yung yung naputol lang yung wire sa batag dito, yung sa mismong wire mismo. Tapos nabali pa yung spring kaya nawala ng balance, nagpilipit yung wire, kaya nagkaganyan kasi nagpilipit yung wire doon mismo sa so lintik na to. Ngayon lang umano yung yung soldering natin. Hindi ko pala alam na hindi pala nakabukas yung soldering iron. Puisit ka talaga. Kasi yung yung isa ko pang soldering yung isang batawag dito, yung isang buo pa naman yun kaso hindi pa ako sure kung buo pa talaga yun. Pero okay naman din kasi naman yun so kukunin lang natin yung tape. So kaso gusto ko talaga yung nakadugtong talaga para hindi siya so tanggal na natin to, palitan lang natin siya ng panibagong wire. So pero sa akin recommended lang talaga na palitan lang talaga to ng so kaso dito puro lang kasi itong baka matanggal ko to pag ito'y napiktal. Sana hindi mapiktal itong to yun. Kasi minsan pagka malapit ako sa lumalabo mata ko yun. So tingnan natin, dahan-dahan lang ang pagkaka yun. So dito makikita natin, ayan lang siya ayan lang siya. So dito yung isa pa, so dito lang natin siya sana wag kang maputol to, ganti ka. Sana wag maputol. Pag naputol to, goodbye, magre-rewind tayo. Yan, ayan na siya diba? Ganun lang kasimple. Pag ito nagputol, goodbye, magre-rewind tayo. Yan. So dahan-dahan lang natin siyang itanggal. Yun. So natanggal na siya.
So natanggal na siya. Papalitan na natin to ng bagong wire para dito sa ano natin. Yun. So okay na. Pati ito, kailangan dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Yan. Ganyan lang. So ito yung pantaklob sa mga wire. So kunin natin ano ba to? Kunin na yun. So kailangan lang talaga natin to ng ilaw para makita, kasi minsan malabong mata ko pagka nakikita ko tong ano pag nakikita ko ganyan ng system ng ano natin. Yun. So tatanggalin na natin. Yun. So itong isa pa. Yun. Diba? So ngayon kakabitan natin siya ng bagong wire para hindi na mahalatado na ano pagka kinabit mo siya. Syempre parang nakabili ka na rin ng clip-pan, di ba? Oh. Nakatipid ka pa, syempre. kahit ako gusto kong bumili ng clip-pan kaso mahal ayaw ng parents ko ng ganun So ang posisyon niya ganyan ang posisyon. Ilulusot yung wire sa mismong gitna, and then ang labas niyan dito. Yan. So kahit anong ano dyan, wala po itong polarity. Yan, ganyan lang siya. Kapit natin. Bakit kaya ganito? So ilulusot natin yung ano, yung ano natin. So tanggalin, kabit na natin. So ipapass forward ko na to ha. Mabagal kasi to kaya dapat kanina ko pa inumpisahan, kaso hindi naman to na ano. So dito kaya siya kakabit. Dito ba to? Malabo lang mata ko Yun. So nakalawit na. Huli ka balbon, then take. Kalawit lang. Okay. So naikabit na ba? Mukhang hindi pa, kasi alam ko mapuputol to. Yun. So next tong isa, pataboy pintura.
Nagpipintura ba? Gabing-gabi na. Okay, so matapos nating ihinang, isolda, ay babalik na natin, gagayahin natin yung forma nitong sa ano natin. So tignan natin yung forma nito. Yan ho. Tingnan natin yung so dito ano ba ito? Okay, so paano ba kayang ano dito? Gawin natin dalawa. Ay, matanggal. So yung isa ay ikakabit natin doon sa pa. Yun. So dapat hindi pa yun. So tamang bakit kaya ganito? Kasi pilipit. Kasi nga pilipit nga itong yun. So okay na to. Yun. So okay na to, hindi na to sasayad sa magnet. So check natin yung mismong resistance nitong ano. So naka-on po ito. Naka-on po yan, off, on. Then check natin yung resistance. Yun, okay na. Okay na. Pero ang problema yung utang lang yan ay itong ilulusot. Kailangan natin putulin. Pero okay lang yan kasi ano naman to. Yung natin kung mapuputol dito sa switch. Puputulin lang natin sa switch mismo para makabuelo. So okay lang yun kasi maano naman yan. Yan o. Ano ba to? Paano ba? Ano bang gagawing putol dito? Wala kasi ako sa concentration. Dapat ito muna unahin bago itong ano sa wirings. Pero dito natin siya putulin. Saan ba natin siya puputulin? Kahit dito. Kaso puputulin natin ito hindi natin alam kung saan ito lulusot. Saan ito lulusot. Pero ilusot lang natin. Putulin. Yun. Tapos sabay iano natin. Nakalimutan ko Yan. So ganun lang. Yan. Para makabuelo ng maayos.
So kahit aling screw pwede, basta wag ano. Kasi ito temporary lang naman. Kasi hindi naman to yung talagang pagka inano mo, kakabit mo kaagad. Hindi ganun. Pwede mo pa rin ikabit. So yan. So bibilisan na natin para matapos na tayo. Yun. So, ewan ko lang. Sana umandar na po ito. Okay? So okay na siya. So takpan na natin personally. Yeah. So bago natin siya paganahin ay isasaksak muna natin siya sa series valve bago natin siya isaksak sa mismong 220 volts na bago natin siya isaksak sa 220. So okay, sana umandar na po ito. So sasaksak muna natin siya sa 220 para makasiguro. Okay. So tatakpan lang muna natin yung ano. Hindi na kasi na ito eh, kasi bingot na tong bigot na kasi kaya ano. So para makasiguro kailangan sa ano muna tayo magsaksak. Yun. Yun oh. Okay na pala siya oh. Yun oh. Pero nakasaksak po ito sa ano ha, sa series valve. Pero kung titingnan ninyo, wala pa sa 220, wala pa sa ano yung outlet. Umaandar na siya. Tingnan nyo. Oh. Kaso ang problema dito ay umaalog yung kanyang hélice. So baguhin natin yung kanyang forma. So baguhin natin yung forma para maano natin. So ngayon, try natin siyang isaksak sa 220. Try natin. Bakit ganun? Yun.
Yan o. So okay na siya. Yun. So ayusin natin yung forma nito. So ang pagtanggal, siguro ang pagtanggal lang talaga kasi dito sa sa LEC ay maano lang. So hindi na siya natin kailangang so ayusin natin yung forma nitong LEC. Kasi minsan kasi ang pag-alog kasi nung nung LEC nito ay masisira na siya dun sa nasasayad siya dun sa sa magnet. Kumbaga ito na yung niya. Ito na po yung talagang hindi na po nalalayo sa natin sa so hindi na po ito nalalayo sa natin sa troubleshoot natin pagdating sa ganito. So dito natin siya i-align. Paano ba to? So dito natin siya i-tatanggal. So makikita dito ano kaya ito? So hindi ko napapakita sa inyo yung yung anggulo. Yon. So matapos natin, napakahirap tayo dito sa to. Kasi may natunog kasi dito sa may natunog kasi dito sa may bushing niya. Tsaka doon sa may pinaka-bearing niya. Ang ginawa natin siguro ay nilagyan lang natin siguro ng S kasi wala akong grasa. Wala kasi akong grasa na dapat ilagay dito kaso wala akong wala akong grasa at ang langis lang ang pinalagay ko dito sa clip pan. So ngayon ang gagawin natin dito siguro ay babalik na sa dati. Titignan natin yung forma nitong grasa, itong clip pa na to. So iwas-iwasan lang natin na lumikot yung natin, yung ating so sana hindi na to masisira pa. Pag nasira to madali lang yan, i-rewind lang natin Ayan, so papandarin ulit natin siya. So okay na siguro to. Okay, so ayan, so pandarin natin. Number 1. What number 1? Power on. Yun. Bakit ganun ang ikot nito? Bakit ganun ang ikot nito? Yun. Mas mainam talaga kung may LEC kasi counterclockwise at counterclockwise lang talaga yung niya.
Okay. So tingnan natin sa LC. Bakit kaya ganun to? Pero okay naman yung ano niya eh. Okay naman yung kanyang ikot. Kung normal ba talaga to o pabalik-balik, counterclockwise ba siya o clockwise lang siya. Okay. So tingnan natin yung kanyang ikot. Okay natin, power on. Yun, okay na siya. Di ba? Yan, so okay na po ito. Yan. Yan po yung napulot po natin sa basurahan na akala natin ay sira. Yun po ay, yun naman po pala ay buo pa at napapakinabangan pa naman. So kaso yung pinaka-pushing nito ay bigay at yun ay ano, yan ay ano lang siya. So yung bushing kasi niyan ay umuuga doon sa pinaka ano niya, yung sa pinaka parang doon sa ano. So okay na siguro to. Yan lang siya oh. Di ba? So dapat ay kung itatapon natin yung ano, yung ating mga gamit sa bahay, ay pwede nyo naman siguro pakinabangan to kasi pwede pa namang ayusin. Kasi ang diferensya lang naman dito sa anong to, ano lang eh, yung naputo lang, nagpilipit yung wire kaya hindi siya mandar ng ayos. So okay na to. So yun lang at maraming salamat sa napakawalang kwentang video na to. So yun lang at maraming salamat po at huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at i-like ang aming Facebook page. So yun lang at thank you sa lahat ng mga nanood sa ating YouTube channel at Facebook page.